Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko naman ngayon ay patungkol sa pagpapatuloy ng kahalagahan ng panalangin na mula sa aklat ni San Lucas chapter 11 verses 9 to 10. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Maghanap at matatagpuan ninyo. Kumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Talagang ang tumatanggap ang humihingi. Nakatatagpo ang naghahanap at pinagbubuksan ang kumakatok. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Munting pagninilay. Habang pinagninilayan ko ito, biglang pumasok sa akin yung word na scam. Sino na ba sa inyo ang nakaranas ng ma-scam? First time kong makaranas nito at habang binabasa ko ito, biglang pumasok sa akin yung pamamaraan na humihingi ng tulong. Para sa akin, napakagandang simula. Nakikiusap, parang sa pagninilay ko ay kilalang kilala ako. Sabi niya, Kuya, ibibigay ko rin bukas yung na biglang bigla lang. Kaya ako naman, kahit hindi gaanong kalakihan ang pera, nagsumikap akong maghanap ng pamamaraan para mabigyan. Nung nabigyan na naming mag-asawa, doon lang namin na-realize na yung pala ay scam. Di ba napakasakit nung tumugon ka sa pangangailangan ng iba, pero yung pala ay masama ang loob. Sa kabilang banda naman, nagturo ito sa akin ng karanasang ito na ang paghingi, ngayon ko rin na-realize na parang nung panahon na yon ay nagmamadali. Sabi niya, Kuya, mo kaagad kasi nagmamadali ako, ganon. So, dito rin sa paghingi o pagkatok, meron ding aral, no? Merong negative at merong positive. Kaya dito, isang aral sa akin na mula noon, nung na-scam ako, scam kami mag-asawa, parang napakalaking kabawasan sa aming pang-ekonomiya dahil pinaghihirapan namin sa tindahan ang pera. At iyon ay sa akin ay nagpababa ng moral na ito palang minsan mga taong humihingi, ginagamit din ang parang pagpapakumbaba. Pero sa kabilang banda, ito rin yung kaloob-looban ng sinasabi sa Biblia
na kung ikaw ay mananalangin, dapat ay mula sa loob at merong pagtitiyaga, merong hindi nagmamadali. Kasi ngayon ko lang na-realize na kapag nagmadali pala, ay scam nga. Baka kahit ang Diyos ay nai-scam. Kaya ang isang natutunan ko dito, yung ito'y matagal ko nang ginagawa nung ako ay novice sa isang institusyon. Ang tinatawag namin doon, practice namin yung unceasing prayer. Nung primero, hindi ko maintindihan, ano ba yung unceasing prayer na ito? Yung repetitious na dasal na palagi kang sinasabi ito at nagkakaroon ito ng kasagutan sa Diyos. Kaya muli kong binalikan ito at sabi ko malaking tulong ito sa akin. Marami ko ring naging karanasan tungkol dito, itong unceasing prayer na ito. Ito rin ay karanasan nung siguro mag-iisang taon na nag-decide ako na hindi na muna magpastoral dahil sa kalagayan ng aking anak na palagi nag-ELBM, itong bunsong anak, no? Ang hirap pala sa kalooban na ang iyong anak ay makikita mo na parang hirap na hirap, no? Kaya ilang hospital na napadala namin, pero wala namang findings. Hanggang yon, nagtiyaga kami mag-asawa. Ako ay hindi na pumasok. At sabi ko nga, ito ay pagpapastol naman sa loob ng pamilya. At talagang ibinigay ko yung oras ng pagpapastol. Kaya talagang kahit sa panalangin sa hating gabi, Panginoon, tulungan mo naman ako sa aking karanasang ito. Kung ano man ang aking pagkukulang, ay sana'y patawarin mo ako. So, ang daming mga forms of prayer na akong nagamit, pero talaga namang ako'y nagpapasalamat na ang Diyos ay may kanyang pamamaraan ng paglutas ng problema. Hindi sa pamamaraan gusto natin. Kaya ako'y naniniwala na ang panalangin na mula sa kaloob-looban natin ay mayroong tiyaga, mayroong pagpapasensya, at yung pagtitiwala sa pamamaraan ng Diyos at hindi pamamaraan ng tao. Kasi minsan nagmamadali tayo o nagmamadali ako, nasa pamamaraan ko, hindi pala ganon. Ang Espiritu ay may kanyang pamamaraan upang ibigay ang kasagutan. Kaya ang naging aral ko dito yung kahit sa panalangin ay merong pagkilatis o discernment. Ito na ba yun? Ito na nga. Kaya kung napapansin ninyo dun sa una kong pagbabahagi dun sa panalangin ng Ama namin, ay merong pasasalamat palagi. Yung paghingi ng pasasalamat at pagpuri sa pangalan ni Jesus. Dahil doon ay nagkakaroon ng kasagutan. Sa pangalan pa lang niya ay nagkakaroon ng kasagutan. At yung natutunan ko rin, yung pagpapaubaya, ano ba, Panginoon, ang plano mo? At hindi ang plano ko ang nasusunod. At siyempre, paghingi ng tawad
at pagpapatawad sa mga nagkasala at paghingi ng gabay sa Espiritu Santo. Kaya ang laki ng naging tulong sa akin itong panalangin, at ito ang naging karanasan ko sa buhay pagpapastol sa loob ng pamilya. So ito po muna ang aking karanasan, at sana'y may napulot kayong kaunting aral mula sa aking ibinahagi. At ito po muli si Kuya Nanding nagpapasalamat, at sana'y patuloy tayong gabayan ng Espiritu sa ating pagtitiyaga sa panalangin. Maraming salamat po.